So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa Mega Vea Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At nakita na rin natin itong Yamaha NMAX version 3. Ito yung standard version at marami silang available dito sa Mega Vea Baliwag. Update ko kayo doon sa mga susunod na vlog. Pero ngayon, focus muna tayo rito. Alamin natin kung magkano nga ba ang presyo nito at yung specification nito at kung sulit nga ba ngayong 2025 itong motorcycle na to. So tara, samahan nyo ako. Walk around na natin yan. Ayos na ayos yan. So yun na nga, nakita na rin natin itong bagong NMAX version 3. Ito yung standard version. So yung turbo or yung TechMax na may turbo, hindi natin nakita pero ibang-iba din daw yung itsura nung bagong NMAX version 3. So tara, walk around na natin para at least ma-share ko sa inyo at napakaraming available na unit dito sa Mega Vea. So dito muna tayo mag-focus. Sabi ko na naman sat-sat, tara, walk around na natin. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, napansin ko agad dito, dun sa version 2 at itong version 3. Sa version 3, mas mataas na yung ating windshield dito compared dun sa version 2. Okay, so ngayon nakabalot lang siya pero pag pull out na yan, tinatanggal na lang nila yan. Tapos meron pa rin tayong mga bolts dito. And then, ang nagustuhan ko rito, ang pogi pala niyang tingnan sa personal, lalo na itong ilaw niya. So medyo pinakipot lang talaga niya yung itsura. So meron tayong projected valve na dalawa. Ito naman park light. Park light din dito. So signal light niya nandito sa part na to. And then meron tayong matte finish dito. And then matte finish din na kulay gray. Yan, meron tayong makikita dyan ng mga shadow. So maganda yung effects niya. Lalo na dito kapag natatamaan siya ng sikat ng araw. Siyempre meron pa rin naman tayong Yamaha emblem dito. At yung karamihan at ninanakaw talaga yan. So naka-telescopic fork tayo rito. Meron na rin tong ABS and matte finish yun nandito sa may kanyang front fender. Tapos yung kanyang plastic na ginamit, hindi siya yung ganong kalutong, hindi rin siya ganong ka-flexible, pero saktuhan lang yung kanyang design. Ayan, ganda nung ano na rito, approach niya rito. And then kulay silver din or gray yung part na to. Then naka-mugs tayo rito. Yung tires niya IRC at yung size neto ay 110/70 by 13. Ayan, 13 inches pa rin naman siya. So, same lang din dun sa version 2. So, ayan, yung disc brake niya. And then, naka single pot caliper din tayo rito. ABS, yan, meron tayo rito sa harap. And sa likod, yung busina niya, nandyan. Tapos meron tayong open part pa rin naman dito. And napansin ko agad dito, kung titingnan nyo yung ilalim ng version 3, meron siyang parang carbon fiber finish yung datingan. Alam niyo parang di ko masabi kung ano yung itsura na, pero parang carbon fiber finish siya. Ayan ang ganda ng itsura. So yan, pansinin niyo to kapag na ano niyo siya, na visit niyo sa mga branch or sa casa. Ayan. So syempre meron pa rin naman tayong extension ng ating paa. Ayan, pwede tayo sa mga cruiser position, standard position, foot pegs natin, same pa rin naman. Pero maganda rin yung approach na rito. And then, malapad. Ayan. So, dito naman sa side, meron tayo rito glossy finish. Tapos, meron siyang parang glittery effect yung datingan niya rito. And matte finish yung side dito. And yung ating fuel, napaka-smooth lang din niya. Pag ino-open, ang smooth lang. Diba? Ito naman yung ating cup. Okay? So, pag ino-open natin, pwede natin lagay dito. Open natin siya, meron siyang lagayan para at least hindi nawawala yung cup. Okay, so dito naman nakakiles tayo rito. Kita natin dito yung fuel and seat. Ayan, so mas madali din siyang i-push. Then yung kanyang ignition. Ayan, so ito naman sa side, meron tayo rito medyo hindi siya ganun kalawak, hindi rin siya ganun kalalim. Siguro kasya dito mga basahan, papers na konti lang siguro. Pero dito sa side,
Meron tayo rito ang USB charging port. Ayan, ready na yan. So hindi na siya cigarette type. And malalim yung side na to. And yung ating panel gauge, isa pa sa mga nabago rito. Okay? So sa turbo daw kasi, or yung TechMax na sinasabi is parang X-Max yung kanyang panel. Pero dito, ayan, medyo maliit lang siya. Tapos, compact na compact yung datingan niya. Meron tayong Yamaha rito. Meron tayong traction control, ABS, pag naka-high beam, engine check, ayan, yung idling stop niya or stop and stop system, start and stop system, yung answer back key, temperature, signal light, ayan, tapos yung pinaka-panel niya maliit lang, so yung speedometer, ayan. So dito naman, sa kanyang handlebar, kita nyo naman, meron tayong Yamaha na logo. So dito is ang ganda ng approach niya, iniba na itsura dito. Meron tayong kulay gray, matte finish na black, and sa mga switches niya, alam naman natin, pag Yamaha talagang quality yung kanyang switches. Ayan, lever, maganda yung lever, malapad, okay. Sa grip niya, sobrang kapit, napaka-sticky ng datingan. Throttle, sobrang babaw din. Ito yung on and off ng kanyang stop and start system, hazard switch, electric starter. Dito naman sa side, meron tayo rito ang menu. Ayan. Siguro dahil para ma-activate natin or makontrol natin yung nasa panel. Ayan. So, wala tayo rito flasher. High and low lang. So, ayan. Tapos, dito naman signal light and then busina. So, sa lever din. Same lang din yung design dito. Ayan. Paki-smooth lang din. Ayan. Smooth lang. Okay. Sa upuan, gusto ko yung upuan nito, yung lambot niya, pang long ride talaga eh. Yung hindi masakit agad sa puwet, di ba? Ito yung yung hindi siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Ayan. So ayan. Hanggang dito sa ating OBR. Napakakapal din ng foam dito sa side na to. So parang naka-hydraulic seat na rin tayo rito. Ganyan ang itsura niya. So dito yung battery. And then yung compartment natin dito, maluwag din. Ayan, so pwede rin kayo maglagay dito ng top box kung gusto nyo ng additional top box. Gusto ko rin yung approach dito para sa kanyang grab bar. Matte finish naman yan. Okay, solid din to. So isang assembly lang siya. Ito yung mga bolts niya. Tapos dito naman mga basic tools. Ayan. Yung kanyang side mirror. Malaki din yung side mirror niya. So yung kanyang remote, meron siya rito. Ayan, warranty. Ayan. So dito naman sa side, meron din tayong radiator na may cover na rin. Tapos, ayan, liquid cooled ang isang to. Siyempre, ganun pa rin naman yan. NMAX yan eh. So, ang nadagdag lang dito, yung ating dual shock dito is meron na siyang baso. Ayan, meron na siyang substank. Okay? Meron pa rin naman tayo rito swing arm. Okay? Naka-single disc brake din tayo rito sa likod. And naka-single pot caliper. So, sa kanyang tambucho, gusto ko yung forma ng tambucho niya pa rin. Ayan. So, para siyang merong carbon fiber finish dito. Ito naman yung datingan niya. Then, syempre, yung NMAX na emblem. Grabe yung rito, yung nagpaangas dito. Isa rin to sa mga nagpa-premium dito sa NMAX. Ayan. So, meron din tayo ritong emblem sa likod ng Yamaha. Yung ating taillight. Mas maangas tingnan yung taillight nito. Para siyang robotics na yun, no? Para siyang mga kalaban ng mga Autobots. Ganun yung datingan niya. So, dito naman yung signal light niya sa baba. May plate light pa rin tayo rito. And then, meron tayong reflector side by side. Malapad yung ating fender. Napaka-flexible naman pala nito. Tapos yung lagayan ng ating plate. Ayan. So, reflector. Meron din tayo dito sa baba. And yung panggilid niya, napansin natin, is same pa rin ng panggilid ng version 2. Ayan. So sabi nila yung turbo, iba yung itsura ng CVT. Ayan. Okay, so meron pa rin naman tayo ditong side stand kill switch. And then tingnan nyo naman yung center stand do. Yung spring niya, di ba? Napakakapal. Okay. So, ayan. Yan yung kabuuan ng ating Yamaha NMAX version 3. Standard version. So, alamin natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko at kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025. Ayos yan. Retribution! Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution! Yeah, we ran out of patience. Boy, you love with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the street.
So yun na nga, ngayong 2025, mauupuan na rin natin itong bagong NMAX version 3. Okay, so ito yung standard version, yung turbo, baka makita natin soon. Update ko kayo dito sa may Mega Vea Baliwag branch, no? Baka meron silang available. So last time kasi, meron na silang nabenta ng turbo. So ngayon, standard pa lang yung nakita natin ngayong araw na to, at napakarami nilang available na unit dito. So meron silang kulay gray tapos kulay black. So upuan na natin. 5 to ang aking height. Check natin yung ating natin dito, no? So 5'2", oy. Regular shoes. 5'2" ang ating height. Okay naman, napaka komportable nung upo natin. Unang upo pa lang. So ganyan itsura natin. So yung upuan, hindi siya yung ganong sobrang lambot, taktuhan lang. Okay, pero yung position ng ating paa, ganyan pa din. May extension pa rin tayo rito, standard position. Tapos meron tayong foot pegs dito para sa angkas. Ayan. Tapos yung feels natin dito, ayos ah. So meron kasing NMAX yung kuya ko. So alam ko yung pakiramdam na yung upo, parang halos same pa rin naman, pero parang bumaba ng konti. Yung shock niya, ayan, maganda pa rin yung bounce ng shock. Sa likod, yan, so nakabasa na tayo dyan, di ba? So turning radius niya sobrang lawak. Tumatama na sa atin, di ba? Tapos mas tumaas yung dito nyo, dito sa harap, di ba? Mas kita mo na yung panel. Tapos ang ganda ng features nila rito. So ayan, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ng Mega Vea Baliwag branch para sa mga gusto mag-inquire, para at least rekta na kayo sa kanila na mag-inquire. Okay, so pwede nyo rin naman ako i-message para at least i-assist ko kayo. Okay, so yan, tingin nyo, sulit ba ganitong motorcycle? Napakaangas na ito. Tapos magaan naman siya. Pag tinatayo natin, magaan siya, diba? Gusto ko yung shock dito. Oh, anis. Yan. So sa tingin nyo, ano nga ba yung masasabi nyo sa bagong NMAX na version 3? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman ko rin yung feedback nyo kung ano nga ba yung mga naging comment natin dito sa motorcycle na to. Ayos. So center stand natin. Tingnan natin kung magaan din siya yung center stand. Napakadali lang din yung center stand. Ayos. So yun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahaligan ng 155,900 kapag kinuha nyo ng cash, at syempre available yan sa installment. Ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung terms nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ngayong 2025 itong bagong NMAX version 3? Napaka-pogi nito. So ayun na nga, para naman dun sa mga nakagamit na at nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo. Kamusta nga ba ang bagong version 3 ng NMAX ng Yamaha? So, ayos na ayos siya. So ayun na mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.